Naniniwala po ba kayo sa sinabi ni Harry Roque at ni Duterte na kung hindi dahil sa mga Duterte ay walang President Bongbong Marcos ngayon? Tayo po ay pinuputakti ng mga survey firms na alam naman natin na mga maka-Duterte na kailangan nilang pabanguhin ang ratings ni Sara Duterte dahil malapit na po ang katapusan ni Sara Duterte. Dahil malapit na po ang impeachment niya sa House, may mga kaso siya sa Ombudsman, at may posibilidad na siya ay masangkot sa ICC. Dahil kung tatandaan po natin, si Las Cañas, na dating DDS, ay nagpadala ng kanyang affidavit sa ICC para patunayan na may kaugnayan si Sara Duterte sa EJK. So para luminis ang tingin ng tao kay Sara Duterte, kailangan nilang maglabas ng mga survey na nagsasabing nilampaso ni Sara Duterte si President Bongbong Marcos sa rating. Paano nangyari yun? Wala na ang ginagawa itong VP natin, panay nasa abroad eh. Tapos sasabihin nyo yung performance and trust rating. Anong performance? Anong tiwala ang pinagsasabi nyo dyan? Kayo-kayo na lang ang magbulahan. So, kung may mga survey na naglalabas na mataas si Sara Duterte, abay maglabas din tayo ng survey kung saan si President Bongbong Marcos ang nangunguna. Sabi po dito, Pangulong Marcos tinalo si VP Sara sa inilabas na survey results ng bagong Pilipinas Chronicles. Nanguna si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isang 2028 Presidential Preference Survey na isinagawa ng grupong Bagong Pilipinas Chronicles. Batay sa inilabas na resulta, 77.7% ng mga respondent ang nagsabing susuportahan nila si Marcos sakaling tumakbo ito sa 2028 elections, habang 22.3% naman ang pumili kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa grupo, ipinapakita umano ng survey ang patuloy na kumpiyansa ng publiko sa pamumuno ni Marcos at sa advokasiyang Bagong Pilipinas. Gayunpaman, sa ilalim ng 1987 Constitution, ang isang Pangulo ay maaari lamang magsilbi ng isang 6 na taong termino at hindi maaaring muling tumakbo para sa parehong posisyon. Kaya yung mga nagsasabi dyan na kung magkakaroon daw ng snap elections ngayon mananalo daw si Sara Duterte, tigil-tigilan nyo nga kami, sino maniniwala sa inyo? Sa bagay, again, kanya-kanya po yan eh. Siyempre, yung mga DDS maniniwala sa mga survey na mataas si Sara Duterte. At siyempre tayo mga loyalista, maniniwala na nangunguna si Pangulong Bongbong Marcos. Kung tatakbo siya muli sa pagkapangulo sa 2028, sure win, panalo siya. Ang problema, hindi po yan pinapayagan sa ating saligang batas. Pero ito po ang magpapatunay na hindi si Sara Duterte ang nangunguna. Well, siguro kung sinasabi nilang sa 2028, nangunguna siya sa listahan or sa presidential preference. Pero may nakita po akong isang survey Sino ang inyong iboboto sa pagkapangulo? And at 35%, nanguna po si Leni Robredo. Pumangalawa lamang si Sara Duterte with 25%. Pangatlo, si Raffy Tulfo with 15%. Risa Hontiveros at 8%. And Bongo at 6%. Yan ay kung tatakbo si Leni Robredo. Pero sa tingin ninyo, kung ito mga ito ang magtutunggali sa 2028, sino sa tingin nyo ang mananalo? Leni Robredo ba o Sara Duterte? Pero tandaan po natin wala pa po ditong kandidato si President Bongbong Marcos. So hintayin po natin kapag nagpahayag na lahat ng gustong tumakbo sa 2028. Pero sad to say mga DDS, Sara Duterte will never be President of the Philippines. So paano kaya yan? Meron po kasi pinalalabas na post itong mga DDS. Sabi nila, ito ang posibleng pambato ng DDS sa darating na 2028 presidential at local election. At ang sabi pa rito, ang tunay na pag-asa ng Pilipinas nandito na. Sara Duterte for President and Rodante Marcoleta as Vice President. Nako, paano naman si Marcoleta? Yun nga 2000 na kanyang ipinangako nung election campaign. Wala namang nangyari. Tapos tatakbo siyang Vice President. Tandaan ni Marcoleta na maraming Pilipino ang hindi pro-China. Yun ang ikatatalo ng mga DDS candidates. Dahil alam na alam natin
na sila ay mga pro-China. Ang Pilipino po, majority ay pro-Philippines. So tinan natin kung ano magagawa ni Marcoleta kapag siya ay tumakbong Vice President. Pero siguro dapat tuparin niya muna yung 2,000 na yon para bumalik ang tiwala ng taong bayan sa kanya. Pero kung tatakbo si Marcoleta bilang Vice President ni Sara Duterte, paano naman si Robin Padilla? Dahil iminungkahi ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon na tumakbo bilang Vice Presidente si Senador Robin Padilla sa halalan 2028 bilang katambal ni Vice President Sara Duterte. Ang pahayag na ito ay lumabas matapos ibahagi ng asawa ng senador na si Mariel Rodriguez na tila ayaw na umano nitong tumakbong muli dahil sa mabagal na proseso at madalas na bangayan sa Senado. Pero ayon kay Guanzon, maaaring maging malakas ang tambalan dahil may suporta si VP Sara sa Visayas at Mindanao habang kilala naman si Padilla sa Luzon at Mindanao. Nagpasalamat naman si Padilla sa pagkilala sa kanyang kakayahan bilang public servant sa kabila ng naunang pahayag ng kanyang pamilya tungkol sa posibilidad na paglayo niya sa politika. Sabi sa inyo gimmick lang ni Mariel Padilla yung sinasabing hindi natatakbong muli si Robin Padilla sa 2028. At di ba sinabi pa ni Mariel Padilla na hindi natin deserve si Robin Padilla. Yung pagka-public servant ni Robin Padilla, hindi daw natin deserve yung ganong klaseng senador. Tama naman talaga si Mariel Padilla. Hindi natin deserve ang isang Robin Padilla. Ang problema kasi sa inyo, kayo ang bumoto kay Robin Padilla. Dahil ako, umpisa pa lang, wala na akong tiwala kay Robin Padilla. At nanalo lang si Robin Padilla dahil kay President Bongbong Marcos. Kung di siya sumama sa unity team, wala pong pag-asang manalo si Robin. So, paano kaya yan? Sino ang tatakbong Vice President ni Sara Duterte? Si Marcoleta? Si Padilla? Paano naman si Amy Marcos? At paano naman mananalo si Sara Duterte? Kayo-kayo naman sa social media ang nagsasabing malakas si Sara Duterte. Sa mga rally nga hindi nyo mapuno-puno ang EDSA. Ganun bang sasabihin nyo malakas si Sara Duterte? Ilang beses na bang nagtawag ng people power ang mga DDS? Nagtagumpay ba kayo? Ilang beses nang nagtawag si Chavit Singson ng rally. Hindi nga ba't nakikisingit pa si Chavit Singson sa rally ng INC para manawagan na Marcos resign? Ano ang nangyari dun sa one-time, big-time rally niya? Wala. Hindi ba't sumingit lang din siya sa rally ni Mike Defensor na nagsabing pabababahin nila si President Bongbong Marcos sa pwesto? Ang tagal nang lumipas doon. Nag-rally si Mike Defensor. Sumama ba ang taong bayan? Hindi. So wala rin nangyari sa panawagan ni Chavit Singson ngayon. Nakahanap na naman ng pagkakataon si Chavit Singson para makisali na naman sa isang rally. At yan po ay ang gaganapin na rally sa February 25 ng trillion peso march. Dahil sabi dito sa balita, makikihalo si Chavit sa anibersaryo ng EDSA para hindi mapahiya na wala na siyang lakas pang manawagan sa tao sa kanyang personal na agenda. February 25 rally, Chavit, nanawagan ng malaking pagtitipon sa anibersaryo ng EDSA. Kita nyo na, panay naman ang sabit ni Chavit Pero nagtatagumpay ba siya? Meron naman tayong kasabihan, try and try until you get tired. Hanggang mapagod si Chavit Singson kakarally, kakapanawagan ng rally. Pabayaan po natin siya. Pero yung try and try until you succeed, yung succeed, never po niyang makakamtan. Sabi pa dito, nanawagan si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ng isang malaking rally sa darating na February 25 kasabay ng anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sa kanyang pahayag, hinikayat niya ang publiko na magtipon-tipon at magkaisa upang ipakita ang lakas ng taong bayan. Ayon kay Singson, handa umano niyang sagutin ang gastusin kabilang ang pagkain mula umaga hanggang matapos ang programa. Giit niya, mahalagang maipakita na mas makapangyarihan ang nagkakaisang mamamayan. Ang panawagang ito ay inaasahang magbibigay daan sa iba't ibang reaksyon mula sa iba't ibang panig ng politika habang papalapit ang naturang petsa. Eto na naman si Chavit Singson. Makikiride na naman sa ibang rally para nga naman sabihin na malakas yung rally niya.
Pero reaction niya sa social media, mahirap bang tanggapin sabit-sabit na laos ka na? Wala ka ng kapangyarihan kahit ang pera mo ipamudmud mo. Dahil sabi nga ni Chavit Singson, madali nating mapapatalsik si BBM kung magkakaisa sa EDSA. Ilang beses ka nang sumama sa mga rally. Sa INC, sa Trillion Peso March, sa rally ni Mike Defensor. Ngayon, makikisabit ka na naman sa Trillion Peso March. Tapos sasabihin mo, ang daming tao na pinakinggan ka ng taong bayan. Sabit ka nga lang dun eh. So kung sinasabi mong magkaisa lang sa EDSA, hindi naman sila siya nakikipagkaisa eh. Itong mga nagrarally nito ay para sa taong bayan, para sa korupsyon na nagaganap sa Pilipinas. Na kung hindi isiniwalat ni President Bongbong Marcos, walang mga ganyang rally ang lalabas. Dahil alam ng tao ang agenda ninyo. Gusto nyong agawin yung kredito na kayo ang nakadiskubre ng korupsyon sa DPWH dyan sa flood control na yan. Hindi nga ba't nagyabang pa si Chavit Singson? Sabi niya, ikukulong ko ang mga magnanakaw sa flood control kahit sino pa. Hindi ba dialogue ni President Bongbong Marcos yan? Ipakukulong ang mga sangkot sa flood control kahit na sino pa. Kay kaibigan, kamag-anak, kaalyado, basta nagkasala, parurusahan. Tapos gusto mong agawin ang kredito, Chavit Singson. Nagpahayag si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na kung sakaling mahalal siyang vice presidente at maging katandem ni Sara Duterte. Teka muna. So, nadagdagan pa pala yung magiging vice president ni Sara Duterte. Then, una sinabi natin, si Marcoleta, si Robin Padilla, si Amy Marcos. Abay, tatakbo din pala si Chavit Singson. Dahil sabi niya, kung sakaling mahalal siyang vice-presidente at maging katandem ni Sara Duterte, pananagutin umano niya ang lahat ng sangkot sa anomalya sa flood control projects. Dagdag pa niya, kahit sino pa ang masangkot ay dapat umanong harapin ang batas, kabilang na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung may mapapatunayang pananagutan para kay Singson, mahalagang magsilbing halimbawa ang pagpapatupad ng hustisya upang hindi natularan ng mga susunod na lider ang umano'y katiwalian. O kita nyo na, gustong agawin ang kredito. Ngayon, siya ang magpapakulong. Siya daw ang magpapatupad ng hustisya para hindi tularan ng mga susunod na lider. Yan na mismo ang sinabi ni President Bongbong Marcos eh. Ang hilig nyo talagang kumuha ng kredito, no? Credit grabber talaga kayo. Ang problema dyan, sino kaya sa inyong apat ang gagawing Vice President ni Sara Duterte? Iyan ay kung makakatakbo pa si Sara Duterte sa 2028. Pero mabuti nga yun eh, para mapatunayan natin kung talagang nanalo si Sara Duterte on her own. At wala daw Bongbong Marcos ngayon na presidente kung hindi dahil sa mga Duterte. Dahil ang sabi ni Harry Roque, excuse po, kung hindi dahil kay VP Sara, hindi siya naging presidente. Banat naman si Duterte. Kung walang Duterte, wala ring Marcos. Tama ba ako? Teka muna, hindi nga kilala si Rodrigo Duterte dito nung hindi pa siya tumatakbong presidente noong 2016 eh. Hindi ba kailangan pa niyang hilingin ang tulong ni Amy Marcos para makilala siya sa Luzon? At hindi ba, hindi naman talaga tatakbong presidente si Sara Duterte? Kaya nga umuwi siya ng Davao at doon nag-file ng candidacy bilang mayor. Dahil lumalabas sa mga survey noon na nawala ang pangalan ni Sara Duterte sa mga presidential at nanguna ang pangalan ni Bongbong Marcos sa mga survey. Kaya hindi na siya tumakbong presidente. Dahil alam niya, she doesn't stand a chance against Bongbong Marcos. At kung pinipilit ng mga DDS na nag-give way si Sara Duterte para maging presidente si Bongbong Marcos, huwag po niyong kakalimutan na galing mismo kay Sara Duterte na siya ang nakiusap kay Bongbong Marcos na gawin siyang vice president. At kung ang ipanglalaban ninyo ay bakit mas mataas ang resulta ng boto ni Sara Duterte noong 2022, siya ay 32 million, si Bongbong Marcos 31 million, alam naman natin eh, mas maraming bumotong loyalista kay Sara Duterte dahil nga, sabi ni President Bongbong Marcos, unity. Sa totoo lang,
Kung nakita nyo at napanood ang mga rally ng Unity noon, hindi ba't kada rally, mas majority na mga nandoon ay nakapula at kakaunti lang ang nakaberde? Nagpapatunay na dinala lang ng mga loyalista si Sara Duterte. At bakit mas mataas siya? Hindi nga ba't ipinapartner pa nila si Sara Duterte sa ibang mga presidentiable noon? At hindi ba, umpisa pa lang ng kampanya, naninira na si Digong at sinasabing meron tayong presidentiable na nagko-cocaine? So, paano yung sasabihin na si Sara Duterte ang nagpanalo kay Bongbong Marcos samantalang umpisa pa lang sinisiraan na ng pamilya Duterte led by the father si Bongbong Marcos na tumatakbong presidente. At kung totoong si Sara Duterte o ang mga Duterte ang nagpanalo kay Bongbong Marcos, bakit hanggang ngayon hindi nyo pa napapatalsik si Bongbong Marcos sa pwesto? Dahil kung talagang malakas si Sara Duterte, matagal nyo nang napuno ang EDSA at sa pilitan na pababain si Marcos sa kanyang pwesto. Ano nangyari? Tapos sasabihin nyo, malakas si Sara Duterte at siya ang nagpanalo kay Bongbong Marcos?